Nagbabalik po ang Justice on Air. Kasama pa rin po natin si Assistant City Prosecutor Irene Resurrection ng Office of the City Prosecutor of Quezon City. Irene, nandito na tayo sa stage ng preliminary investigation. Nag-issue na kayo ng subpoena. Ano ang mga susunod na mga steps para dun sa respondent at saka dun sa private complainant? Okay. Attorney, pagka-issue po ng subpoena, darating po dyan, una, ang respondent para kuhanin ang kopya ng reklamo laban sa kanya. Under the rules, supposedly, pagka-issue ng subpoena, naka-stapler na doon yung reklamo. Yeah. But in reality, I have to explain na sa office namin, hindi namin yan practice kasi alam mo naman yung mailing system natin nawawala. Or minsan sobrang kapal. Yeah. So yung unang hearing talaga is set para kuhanin ni respondent ang kopya ng kanyang demanda laban sa kanya. Then isa-set ulit yan ng fiscal, depende sa availability, para naman sa submission ng counter affidavit. After counter affidavit at makita ni private complainant na ay hindi totoo yung mga nakalagay dyan, magpa-file siya ng reply. After reply, makita naman ni respondent na ay hindi rin totoo yan, pa-file siya ng rejoinder. Then the case is submitted for decision. Along the way, ibig sabihin, pwedeng hanggang counter affidavit lang yan. Pwede rin hanggang reply na yan. Depende naman. Or minsan, sobrang komplikado ng kaso na nagpa-file pa sila ng memoranda. Okay. Ang importante dito ay nagkaroon ng due process of law. Ibig sabihin, ang private complainant at ang respondent ay both nabigyan ng pagkakataon upang mailahad sa isang investigating prosecutor ang kanilang sariling ebidensya. So hindi po ba parang parang nagta-trial na kayo sa harap ng investigating prosecutor? Attorney Reg, ang preliminary investigation is only a summary proceeding. Hindi po yan trial in as much as hindi ka pwedeng mag-cross-examine ng witnesses, no, at hindi ka pwedeng masyadong mag-dig-in sa ebidensya. Kasi ang kailangan nating quantum of evidence pag preliminary investigation ay probable cause. Now, yung probable cause, ano ba yan, no? Yung probable cause ay yan yung well and gender-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof. Hindi natin kailangan ng proof beyond reasonable doubt. Now, I always hear my boss, City Prosecutor Donald Lee, pag nagle-lecture, ang sabi niya dyan, basta hindi chismis, probable cause na yan. That explains why maraming kaso ang napafile sa korte kasi sasabihin natin, ang may korte, bahala na sila doon sa korte. Dahil nga as of now, mababa ang threshold natin for probable cause. In this stage of the preliminary investigation, anong role ng mga ibang ahensya ng gobyerno, ng mga law enforcement agencies like police, PIDEA, NBI, anong magiging role nila dito kung sakaling may involvement sila dun sa case na for preliminary investigation? Ang mga sangay na ito na yung nabanggit, NBI, PIDEA, mga police or sometimes barangay, ay malaki, no? Like for example, yung PIDEA, if we're talking about drug cases, then definitely PIDEA, sometimes NBI, or sometimes also the PNP would enter the case para dun sa kanilang mga ebidensya. For example, buy-bust operation, ito, no? Then yung mga arresting officers. And sometimes, ang preliminary investigation ng isang drug case is offshoot yan ng inquest proceedings, di ba? So malaki ang role dyan. Now, for example, yung mga uso ngayon, yung mga illegal recruitment cases. So sa experience ko, dumediretso ang mga naloko, so to say, sa NBI. So sa ang NBI naman, i-collate nila yung documents, ipa-file sa office namin. So during the preliminary investigation, nandyan ang NBI to give in the documents na kanilang nakalat during their investigation. So sila yung nagki-case build up. Para mapadali ang inyong trabaho rin. Yes. Nagki-case build up sila in as much as alam naman natin ngayon dito sa system natin na hindi tayo patterned after American law. Remember na ang police, PIDEA or NBI, yan ang may trabaho lang ng evidence handling or evidence gathering. Kaming fiskal, mag-aantay lang kami para antayin. But just an update, if I'm not mistaken, si Congressman Tupas has filed a criminal investigation detection bill, something like that. If that would be approved, no, depende yan sa ikot ng Senado, ng Upper House and Lower House, magkakaroon na ngayon ng teamwork ang fiskal at ang mga pulis or NBI para habang nagtatrabaho yung pulis pag-gather ng ebidensya, andun na yung fiscal to guide. Kasi anyway, yung fiscal ang nakakaalam kung anong ebidensya ang kailangan, ang gagamitin niya. So it will totally eradicate preliminary investigation and inquest. No? So after
ng trabaho ng case build-up, diretso kaagad yan sa korte. Pero itong criminal investigation bill na to, siguro nasa grade 1 pa lang ang naaabot niya ngayon. Marami pang diskusyon ang mangyayari dyan. So ito, pagkatapos yung ma-hear, ng clarificatory hearing, yung both parties mag-submit ng mga pleadings nila sa inyo, ano ang kailangan gawin ng piskal ngayon? Okay, after the case is submitted for decision, yan na yung piskal, babasahin na niya lahat ng dokumento, no? At based on the definition of probable cause, i-appreciate na niya yan kung i-dismiss ba niya ang kaso o ifa-file ba niya ang kaso. So at the end of the day, maglalabas siya ng resolution ng kanyang findings. At sa opisina namin, ang resolution ng isang investigating prosecutor ay dadaan sa kanyang hepe. Okay. Pagdaan sa kanyang hepe, ay dediretso sa Office of the City Prosecutor. So, hindi lang po isang tao ang may desisyon ng resolution, no? Ang investigating prosecutor, bilang siya yung exposed dun sa merits ng case, susulat siya ng kanyang recommendation, but eventually, i-approve pa yan ng hepe, i-approve pa rin yan ng city prosecutor. So paglabas ng desisyon, mga 3 or 4 na tao ang nag-isip dun sa resolution na yon. Alam ko sa isa sa mga trabaho mo ay isang reviewer dito sa city prosecutor. Ano ba yung ginagawa nun? Ikaw ba yung pag may recommendation na investigating prosecutor, i-review mo pa yun? Tapos yun, kung ano yung findings mo doon, yun yung i-recommend mo sa city prosecutor? Ganun ba? Bilang isang reviewer, ang trabaho ko ay yung nasala na kaso from investigating prosecutor na approve na ng hepe, yun po yung pupunta sa akin. Okay. So, i-review ko po yun and then based sa aking findings, gagawan ko yan ng summary para i-forward sa city prosecutor. At the end of the day, yung city prosecutor pa rin ay ang may hawak na final say. Either ibalik niya yung resolution or i-approve niya yung resolution. That's one, no? And number 2, from time to time, kung ano ang iutos ng boss. May mga kaso kasi na, for example, MPC case yan, no? Pwedeng hiramin ng boss ang file at ipa-evaluate niya sa'yo kung tama ba ang findings ng ganon. So, medyo halo-halo ang trabaho. So, at at least may check and balance. Of course, no? may check and balance. Oo, parang kunwari nagkamali sa appreciation ng facts yung investigating prosecutor, merong siyang hepe na magre-review pa nun at meron pang reviewer na magre-review din nun. Opo. Tama po yan, no? Ang biro-biroan nga sa office, kailangan talaga pag nagkamali ka, talagang mali hanggang, di ba, pagsama-sama kayo. Kasi alam niyo naman po ngayon na maraming fiscal ang either hindi na kontento or kung ano man ang nadedemanda. Kaya pag nademanda ang investigating prosecutor, lahat yan hanggang taas. Kasi pag naka-receive ka, Attorney Reg, ng resolution, hindi lang isang fiscal ang nakapirma doon. 3 o 4 na fiscal ang nakapirma doon. So tama po yung sabi ninyo na check and balance. Sinisigurado na tama ang naging resolusyon. Kasi ang pinag-uusapan natin po dito ay kalayaan ng tao, buhay ng tao. Hindi lang hindi lang bakayamanan, kundi yung kalayaan mo dahil kulong ka pag ikaw ay nakasuhan sa korte. Yun po, Attorney Reg. So kapag nag-resolve ang isang prosecutor na may probable cause, ano na yung kailangan niyang ihain? Ihain niya na ba kagad to sa korte? Okay. Pag ang isang kaso ay may probable cause, naka-attach na doon sa resolution yung tinatawag na information. Yung information, yan yung nature and cause of accusation against sa isang tao. At yan po ay dediretso sa Office of the Clerk of Court, either ng MTC or ng RTC. At yan po ay mapafile sa korte. Ngayon, hindi po ibig sabihin na ikaw yung fiscal na nag-investigate ng kaso, ay ikaw din ang magpo-prosecute. Kasi niraraffle po yan. So, umaraffle yan, for example, sa Branch 83, yung Branch 83 prosecutor ang magta-trial doon po, Attorney Reg. Ipagpapatuloy pa po natin ang ating talakayan. Huwag po kayo maglilipat ng channel dahil magawalik po ang Justice on Air.